Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na padala ng isa nating tagapakinig sa ating programa. Muli mga kaibigan, narito po ang unang yugto na aming handog sa linggong ito na liham padala ni SP dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong SP, isang guro sa pribadong paaralan. Sumulat ako dahil gusto ko ring maibahagi sa gaya kong madalas makinig sa inyong mga drama. At ganito ko sisimulan ang lahat. Ano ba naman anak? Ang dami mong dalang aklat at mga papel. Sigurado, na pagod ka na naman mamayang pag-uwian mo ng hapon. Opo, inay. Ito kasi ang napili kong propesyon. Kaya dapat kong pagtiyagaan na gampanan ang sinumpaan kong tungkulin ko bilang isang guro. Pero maliit naman ang sweldo mo dyan sa eskwelahan na yan. Kulang pa sa'yo kung tutusin. Oo nga po, inay. Buti na lang at may pinagkukunan tayo para sa ating pamumuhay. Kaya hindi tayo kapos sa mga gastusin natin. Sinabi mo pa, sana makapasok ka sa ibang paaralan na may malaking pasweldo para masulit naman ang hirap mo at ginastos mo sa iyong pag-aaral. Po, inay, huwag kayong mag-alala. Hindi habang buhay doon ako magtuturo. Basta kumuha lang ako ng karanasan ko para makalipat ako sa ibang paaralan o universidad dito sa ating bayan. Ganun ba anak? Sige, pumasok ka na para hindi ka matrasado sa iyong pinagtuturuan. Ang baon mong tubig, tsaka yung pagkain, nandoon na sa tabi ng bag mo. Salamat, inay, ha? At tinutulungan niyo ako. Kayo pa ang naglalaban ng mga uniforme ko dahil hindi ko nga maharap sa dami ng trabaho ko bilang guro. Sige po, inay. Aalis na po ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I'll always be with you. Ito ang hirap. Maghihintay pa ako ng tricycle na papunta doon sa school na pinagtuturuan ko. Ang tagal ko nang nag-a-apply sa pampubliko na eskwelahan. Pero hanggang ngayon, wala pa akong swerte. Ang late pa naman ang sweldo ko sa eskwelahan na pinagtuturuan ko ngayon. Ay! Naku! Tumalamsik ang putik sa akin! Hay! Bastos sa driver! Tingnan mo nga ang dinadaanan mo! Ang walang hiya! Mabuti naman at bumaba siya sa kotse. Talagang makakatikim ito sa akin! Miss, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya dahil nagmamadali ako. Kaya hindi ko napansin na may tubig. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigurado naman trasado ako sa pinagtuturuan ko dahil magpapalit pa ako ng damit na narumihan mo! Tingnan mo! Nakikiusap ako sa'yo. Pasensya ka na talaga. Ang mabuti pa siguro sumakay ka na sa kotse ko at ihatid na kita sa bahay ninyo. At magpalit ka sandali. Saka kita ihatid sa paaralan ng pinagtuturuan mo. Ewan! Siguro hindi ka naman bulag dahil nagdadrive ka! Sige, dali mo! Para makahabol pa ako sa oras ng klase ko! Sorry na talaga, miss. Ako nga pala si Danny. Ikaw, ano bang pangalan mo? SP! Sana naman, ha? Magdahan-dahan ka naman para hindi ka makapirwisyo ng tao! Huwag kang kaskasero!
Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Aba, Ispe, anak, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Ano yon? Wala po akong nakalimutan, inay. Magpapalit lang ako ng damit na naputikan dahil sa bilis ng driver na yun. Ha? Oo nga, ano? O sige na, magpalit ka na. Buti na lang at di ka niya tinakbuhan. Kung hindi ka kaagad makakauwi dito sa bahay. Siyempre naman po, inay, kasalanan niya. Kaya dapat lang na ihatid niya ako dito para makapagpalit ng damit. At saka, ihahatid din niya ako doon sa pinagtuturuan kong eskwelahan. Di kailangan na mag-shower ka muna para hindi ka amoy putek na tumilansik sa'yo. Opo, inay. Nay, pakikuha nga yung uniforme ko para makapag-shower na ako. Sige anak, sandali lang at kukunin ko doon sa kwarto mo. Kaya pumunta ka na sa banyo at isusunod ko na doon ang uniforme mo para makabalik ka na sa paaralan na pinagtuturuan mo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Ang akala ko hindi na maalis yung inis mo sa akin. Naya tuloy ako sa'yo. Dahil, alam mo, naistoro pa kita. Imbis na maaga ka sana sa school ninyo. Ayan. Na-late ka tuloy. Okay lang, Danny. Alam ko naman na hindi mo sinasadya yun eh. Pasensya ka nilang sa akin ha. Dahil inihatid mo pa ako sa amin. Alam ko na nagmamadali ka kanina eh. Kaya hindi mo napansin ang dinaanan mo na may tubig. Oo. May kausap kasi ako nun na nag-iintay sa akin pero hindi na bali. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang nangyari. At naintindihan naman niya. Teka. Malapit na ang paaralan namin. Baka malampasan pa. Hayan na, ipara mo na. Oo nga, no? Sandali, ayan. Sige salamat sa paghatid mo sa akin. Bababa na ako. Sige. Walang almon, SP. Pwede bang ibigay mo sa akin ang contact number mo? Para naman, kahit pa paano matawagan kita kung wala akong ginagawa. At sana, tanggapin mo kong bilang kaibigan. Okay. Sige. I-type mo ang cellphone number ko. Sasabihin ko sa'yo ang Sige. cellphone number ko. Banarda, may nakita ko na nakakotse na galing dito. Sino ba yon? Kamag-anak ba natin na nagbalik bayan? Hindi naman, Iloy. Kundi yung lalaki na ang bilis ng pagbabaniho. Kaya natalsikan ang damit ni Ispe. Ano? Mabuti at inihatid dito. Kung hindi, hahanapin ko siya kahit saan siya magtago. Naku, hayaan mo na. At hindi naman daw sinasadya dahil nagmamadali daw at may kausap na tao. Ganun ba? Buti na lang at hindi niya tinagbuhan si SP. Pero naistorbo siya. Baka natarasado na sa oras ng pagtuturo niya. Oo naman, Iloy. Kaya lang, walang nagawa si Ispe, kundi bumalik dito sa bahay para magpalit ng damit. Sa bagay, hindi sinadya yun. Kaya
Humingi ba ng pasensya ang lalaking yon sa nagawa niyang pangistorbo kay SP? Oo naman. Yon ang sabi ni Ispe. Siguro, mabait ang taong yon. Kaya napatawad ni Ispe sa nagawa niyang pang-iistorbo. Ay, ang hirap naman kasi. Hindi dumating yung sumusundo na tricycle kay Ispe. Kaya naghintay ng ibang masasakyan tuloy. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Oh, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa akong hihintay sa'yo ah. Ang akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Saan ka pa galing? Sorry, Rita. Alam mo naman na sa pagmamadali ko may natalsikan na babae. Natalsikan yung dad niya ng putik. Narumihan. Nagalit tuloy sa akin. Kaya, inihatid ko sa bahay nila. At nagpalit ng damit. Ang dami mong dahilan. Siguro, may ibang babae na kinalulukuhan mo, no? Rita naman. Oh, tingnan mo yan. Nabigla ka. Siguro, totoo ang hinala ko na may ibang babae na dinaanan mo. Rita, hindi totoo yan. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, no? Dahil wala akong ibang babae na dinaanan. Ewan ko lang. Kung hindi ka nagsisinungaling, baka sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit sa iyo. Ikaw naman dapat magtiwala ka naman sa akin, no? Dahil wala akong masamang ginagawa. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, Rita. Ito ang tandaan mo. Oras na matuklasan ko na may ibang babae na kinababaliwan mo, makikita mo kung ano ang gagawin ko. Aba, gabi na. Pero hindi pa umuwi si Daddy. Saan na naman kaya sila gumala ni Rita? Ang babaeng yun talaga. Puro lakwatsa ang inaatupag. Kundi sana kung gagastos. Hindi naman. Kundi umaasa siya kay Daddy. At si Daddy naman, ay laging pinagbibigyan ang luho ni Rita. Sana naman ay hindi sila pwedeng magpagabi. Mahirap na. Baka pikutin pa ng babaeng yon si Danny. Hindi pa pwedeng mag-asawa ang anak ko dahil may inaasikaso siyang negosyo na dapat niyang palaguin. Na siya ang magmamana ng aming ari-arian at mga negosyo. Kaya nahahalata ko na masyadong dumidikit sa aking anak. Kaya kapit ko ang Rita na yun dahil alam niya na may kaya kami. Pero dapat kong kilakisin ang ugali niya kung talagang hindi siya mukhang pera at dapat nakasundo ko ang Rita na yon. Alam mo, Narda, nag-aalala ako kay SP. Isa na siyang guro, pero hanggang ngayon ay wala pa akong nakikita na dumadalaw sa kanya. Ha? Ay, anong ibig mong sabihin? Gusto mo nang mag-asawa sa Ispe? Ay nako, hindi pa pwede. Dahil ang sabi niya, di pa napalitan ang ginastos niya sa kanyang pag-aaral. Gusto niya munang makaipon at matulungan niya tayo para makinabang din tayo sa pagtatrabaho niya. Oo, alam ko yan. Dahil lang pangako niya ay susuportahan niya tayo. Kung hindi ko na kaya ang magtrabaho,
Sa bagay, alam ko na mahal tayo ng ating anak. Pero paano na naman siya kung hindi pa makahanap ng tunay na magmamahal sa kanya? Di naman habang buhay ay nandito tayo sa mundo. Ay, oo, Eloy. Tama ka. Pero imposible na walang liligaw sa kanya. Dahil maganda naman ang ating anak. Ay, oo, alam ko. Pero baka may gustong dumalaw at pinabawalan niya. Kailangan na kausapin ko siya para huwag niyang pabayaan din ang kanyang sariling kaligayahan. Dapat na siyang magkaroon ng nobyo. Ay, kahit gusto mo. Kung ayaw pa niya, wala tayong magagawa na pakialaman ang kanyang personal niyang buhay. Kung yun ang desisyon niya, na ayaw pa niyang paisturbo, sa bagay, bata pa naman siya. Hindi ko pwedeng pakawalan si Danny. Dahil lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Kaya akin lang ang kanyang pagmamahal. At walang ibang babae na makakaagaw sa kanya. Kailangan na higpitan ko siya. At dahil matagal na kami, ay kumbinsin ko na siya na magpakasal na kami. Hindi ko siya pakakawalan. Dahil maginhawa ang buhay ko kung siya ang maging asawa ko. Kaya kailangan kong maging mahigpit sa pagbabantay kay Danny para di siya maagaw sa akin. Mami, labas muna ako para puntahan ko si Rita. Dahil nagtatampo yun sa akin eh. Bakit naman siya magtatampo sa'yo? May nagawa ka bang di niya nagustuhan? Wala naman, Mami. Kung kasi kaapon eh nalita ko ng pagpunta doon sa bahay nila. Dahil may nakaistorbo sa akin eh. At pinaliwanag ko sa kanya, pero ayun, nag-aalit pa rin. Ay, dako iho. Talagang ganyan ang babae. May oras na may niti ng ulo. Kaya ikaw nang bahala na magpasensya sa kanya. Mami, lagi na lang siyang parang isip bata eh. Hindi nakakaintindi. Kung ano yung gusto, yun ang susundin ko. Ano bang akala niya sa akin, Mami? Robot na sunod-sunod sa kanya at kayang utusan kung saan? Hayaan mo na lang siya, iho. Pero paminsan-minsan, ay huwag mong sanayin sa lahat ng gusto. O kamabay kayan-kayanin ka pag mag-asawa na kayo. Salamat, SP, dahil pinagbigyan mong anyaya ko sa'yo na kumain tayo dito sa restaurant. Kumain ka lang. Akong bahala. Busog na ako, tama na. Baka sasakit ang tiyan ko niyan pag sobrang kinain ko. Pero, kaunti pa lang yung kinain mo eh. Siguro, nahiya ka, no? Hindi naman. Kung gusto mo ilagay ko na lang sa plastic ang tira natin at iwi ko sa amin. Ha? Hindi. Huwag namang tira-tira. Huldo na lang tayo ng iba para may pasalubong ka sa pag-uwi mo. Teka nga muna. Baka may nobyo ka na. At magalit yun kapag nakita tayong magkasamang dalawa. Wala pa akong nobyo. Isa pa, ayoko pang pumasok sa larangan ng pag-ibig.
Ganun ba? Ah, nalintigan na. Si Rita, papalapit dito sa kinaroroonan namin ni SP. Ano ko yung gagawin ko ngayon? Ano? Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng liham kasaysayan na ipinadala ni SP dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.